one another. So doon po tayo magpo-focus ngayong hapon. So kind, tender-hearted, and forgiving. Okay? So ito po ay tinuturo po na ni Apostle Paul sa atin na ito po yung three attitude na kung saan ay mare-represent or mapapakita po natin sa ating buhay na ang karakter ng Panginoon. Okay? But before that, ano po yung passion or compassion? Yung passion po kasi at compassion is different po 'yon. Okay? So the passion ay passionate kayo mga teachers ay passionate kayo sa pagtuturo. At yung compassionate naman ay may puso ka doon sa ginagawa mo. Okay? So, meaning yung passion is equals to what moves you, and the compassion is what moves you towards others. Okay? Ang ibig sabihin na yung sarili ay ilalagay mo doon sa iyong subordinate o sa ibang tao, no? Kagaya ng like for example, pupunta yung student sa room na late. Instead na sabihin mo siya, bawal ang late. O mapapahiya siya or what, but the kind way is to or the polite way is to alamin mo muna kung ano yung dahilan kung bakit siya na-late. Okay? Baka may problema sa pamilya, o may problema pa sa bahay, baka na huli. So, yun po yung ano po natin. So, the kind way of being a compassionate teacher ay kind. Yung kind po dito ay hindi lamang yung pagiging mabait natin. Okay? Yung kind po dito sa text po natin na binasa ay dapat maging patient din po tayo at maging may compassion po tayo doon sa ating mga estudyante. Mga kapatid, ako bilang isang sundalo ay hindi madali magdisiplina ng isang sundalo, lalo na yung ang pinakamahirap disiplinahin na tao yung may baril. No? Kaya paano mo disiplina yon na baka mamaya sa hapon bantayan ko na lang diyan. Kaya dapat may marunong tayo makipag-deal sa kanila. So kayo mga estudyante dito, narinig ko po kanina may nagbabato daw na estudyante dito madaling araw. So sabi sa barangay, ikaw na naman. Sabi daw doon, kaya ibig sabihin may mga hindi maiwasan talaga, may mga kabataan na naka-experience ng ganyan or mga teacher na naka-experience na mga estudyante na ganyan. But ito po ay nanggagaling doon sa tahanan pa lang. Sa tahanan pa lang, no? Kaya being a compassionate teacher, dapat marunong po tayong magbasa o tumingin doon sa kalagayan ng ating mga estudyante. Itong nang babato ng ano na yan, hindi natin alam kung ano yung sitwasyon ng kanyang buhay sa labas eh. Marahil wala siyang magulang, or kung may magulang man siya, hindi siya tinuturuan ng tama or hindi siya nakakarinig ng mga godly advices. Kaya being a teacher, you have a very important role po dito sa ating mga estudyante, no? Kasi pagiging mabait or being kind or compassionate teacher, dapat ay ikaw po ay approachable ka ng mga estudyante mo. Hindi na pagkalapit ng estudyante mo sa iyo ay opo, lalapit na sana, opo. Huwag po ganun. So, dapat ibigyan natin sila ng pagkakataon na magpakinggan. Kaya dapat yung classroom natin ay magkakaroon sila ng parang comfort zone nila doon sa loob na merong teacher na nakikinig sa kanila.
hindi kasi natin alam kung ano yung sitwasyon ng kanilang buhay doon sa kanilang tahanan eh. Marahil broken family sila, marahil sa sobrang hirap ay hindi siya, naglakad na siya simula sa bahay niya, tapos pagdating dito late. So, dapat wag po tayo mag-jump into a conclusion kaagad na negative. Dapat positive yung pagtingin natin sa kanila. No? Kaya being a teacher sa pagiging mabait ay doon lang po muna yun sa mga estudyante ninyo. Okay? At syempre, hindi lang being a compassionate teacher, hindi lang po doon sa mga estudyante sa classroom, kundi sa co-workers mo, sa co-teacher mo, o sa mga non-teaching personnel po dito. Dapat makikita ng mga subordinates or mga peers mo yung Panginoon sa'yo. Yung spirit, yung fruit of the spirit, makikita doon. Ano yung fruit of the spirit? Doon may kanta ngayon, kinanta ng mga anak ko kanina. Sabi niya, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So yun yung fruit of the spirit. No? So dapat may self-control tayo. May kaaway ka dyan na teacher, ay wag kang magtanim ng sama ng loob. Normal lang yan na meron tayong makakasalubong, makaka-encounter na hindi jive yung inyong thoughts, ay may mga tampuhan talaga yan, no? But being a compassionate teacher, dapat wag kang magtanim ng sama ng loob doon. Kasi matutulog ka lang na dala-dala mo pa rin yun. Kaya sa aming sundalo, hindi ang tunay na, sabi ni Ma'am kanina, digmaan. Ang tunay na digmaan sa amin ay hindi yung pakikipagdigma namin doon sa battlefield. Kundi, ang tunay na digmaan sa atin, hindi na sabi mga sundalo, sa atin ay doon sa oras na kung saan ay tayo na lang mag-isa sa kwarto. Na wala nang nakakausap. Ano yung umalingaw-ngaw sa isip, sa puso mo? Yun yung tunay na digmaan doon. Kaya, minsan, meron tayong naiisip na lubog sa utang, may problema sa school, maraming compliances, may nag-aaway na mag-asawa, merong mga, alam mo yun? So, may sakit, may kung ano na mga pumapasok sa isip mo, no? Kaya as a compassionate teacher, dapat maging positive ka. Positive thinker ka. Ako, nung nasa field ako, nung nasabugan ako ng bomba, 1 meter lang yung bomba sa harap namin. Pagsabog, itong kanang mata ko, talagang through intro, natamaan talaga siya ng shrapnel. Inoperahan ako sa Cotabato, sabi na, pagdating ng asawa ko doon, sabi niya pa, tinanggal na yung kanang mata mo. Positive akong tao eh. Sabi ko, okay lang yan. May kaliwa pa naman eh. May kaliwa pa naman. Pagdating ng Biluna, inoperahan, sabi ng doktor sa misis ko, sabi niya, malaki talaga yung sira ng retena ng asawa mo. Kaya, inrelate ng asawa ko sa akin, sabi niya pa, hindi na daw marirestore yung vision mo sa kaliwang mata mo kasi malaki talaga yung sira ng retena. Sabi ko naman, hindi ako nagpakita ng negative sa kanya. Sabi ko, okay lang yan. Buhay pa naman eh. Buhay pa naman. Kaya, pero mga kapatid, mga sir, dumaan din talaga ako sa punto ng buhay ko na na-depress ako. At dumating ako sa punto ng buhay ko na gusto ko na rin wakasan ang aking buhay. No? Pero, sa biyaya po ng Panginoon, hindi po nangyari yon. Kasi may plano pa pala ang Panginoon sa buhay ko. Sabi ko nga, kung saan ako nabulag, doon pa ako nakakita. Doon ko pa nakita ang totoong liwanag ng Panginoon sa buhay ko at ang totoong purpose ko dito sa mundo. No? Kaya, nung ako nasa battlefield, I only commanded more or less 30 personnel. Ngayon, nasa DND na ako, sa higher headquarters na ako, 1,000 of AAP wounded personnel na yung kinocommand ko doon. Because of my compassion, ay nahirang ako bilang Best Military Officer of the Year 2020. Kasi
excuse me. Kasi yung ginawa ko doon ay inalam ko kung ano yung project na Kapagdaka na which is yun yung project ng DND for Soldiers with Disability. Okay, so naghanap ako ng paraan para maging productive ako doon. Nung nasa Bilo na ako, pinag-aral ako sa isang computer school for the blind sa New York. Sa New York ko ba? Walang po yun. Malapit sa Bilo na yun eh. nung nag-aral ako, I can do PowerPoint presentation, Word, Excel, nakaka-browse ako sa internet, nakaka-receive, nakaka-send ng email. Ako lang yung mga vlogs ko na yan, yung mga content ko na yan, ako lang po yung nag-edit niyan ng video. Ako lang po nagpo-post, ako nagko-comment po sa inyo kung sino yung mga follower ko dito. So ako lang po yung gumagawa ng lahat sa biyaya po ng Panginoon. Kaya ganun kasi pagka magiging compassionate ka, dapat you will go beyond doon sa limitation na hindi ka makontento na yun lang yung aabutan mo dyan sa paaralan, sa ano mo, kundi go beyond ka pa. Okay? So, doon po yung sa being kind. So, magiging positive, magiging approachable ka sa estudyante mo. Okay? And, dito naman po tayo sa tender-hearted. Okay? Ma'am, sir, being a compassionate teacher, dapat maging tender-hearted po tayo. Okay? Mga ma'am, itong tender-hearted po, napakaganda po nito kasi being a tender-hearted teacher, dapat maging grateful heart ka. Dapat magkaroon ka ng grateful heart, mapasalamat yung puso. Okay? Huwag kang ungrateful. Don't be ungrateful. Kasi ma'am, sir, ang pagiging ungrateful ay hindi ka talaga mapupuno. Hindi ka talaga mapapasaya. May isang kwento na was a beggar and a king. May isang hari at saka isang pulubi. Dumaan yung hari doon sa beggar. Sabi ng hari sa beggar, nandyan po ba kayo? Ay, sorry. Sorry. Palakpak po lahat para yan. Nandyan po pala kayo eh. Nandito lang ako tumatingin. So, that is called yan yung tinatawag na gratefulness. No? Maging grateful ka rin. Sabi mo, kahit ako naging bulag, grateful pa rin ako. Nagpapasalamat. Actually, ma'am, sir, nagpapasalamat ako na ako'y bulag. Kasi kung saan ako nabulag, doon ako naligtas. Doon ako naligtas sa kapahamakan sa impyerno. At mamaya ay i-discuss yan. And itong kwento po ng king at ng beggar na to ay yung kanyang beggar's ball, sabi ng hari, sabi niya, beggar, ano yung gusto mong ilagay ko dyan sa beggar's ball mo para ma-satisfied ka? Anything. Kahit ano ilagay mo dyan, sabi niya. So, na-challenge ngayon yung king. So, nilagay niya ng gold, silver. Naku, nilamon lang ng kanyang beggar's ball. Walang hindi na puno yung beggar's ball niya. Tapos, inutusan niya yung kanyang mga sundalo. Sabi niya, kumuha pa kayo ng marami doong gold tsaka silver sa palasyo. Dalhin niyo dito. And put on the beggar's ball. Ngayon, pagdating ng mga sundalo, nilagay doon sa beggar's ball, hindi pa rin napuno. Hanggang naubos na lang yung kayamanan ng pati yung mga maleta-maleta ng pati yung maleta ng hari, nilagay na doon, hindi pa rin napuno. Pero, nag-surrender yung hari. Sabi ng hari, bago ako umalis, beggar, sabihin mo muna sa akin kung ano yung klase na, anong gawa yung beggar's ball mo, bakit hindi napupuno yan? Sabi ng beggar, the beggar's ball was made of ungrateful heart. Kasi mga sir, pagka may ungrateful heart ka, hindi ka talaga mapuno-puno. Hindi ka talaga masasatisfied, hindi ka talaga makokontento. No? Kaya pagka ikaw ay may ungrateful heart, masungit ka lang palagi. Kasi makikita mo yung co-teacher mo, maganda na. Maganda nga. Humihingi naman sa akin ng lesson plan.
Oo, maganda nga, pero yung output niya, sa akin naman kinokopya. So, dapat magpasalamat ka. Magpasalamat ka sa, oy girl, ang ganda mo. Ano ba yung ginagamit mo? So, dapat maging grateful ka lang. So, may isang, may isang scenario pa, na isang tao na may pet, may aso siya, pumunta ng beach. Dala-dala niya yung aso. Dala-dala niya yung aso. Tapos, pinasikatan niya yung kaibigan niya. Sabi niya, Brad, ang galing nitong aso ko. Very amazing itong aso ko. Sabi niya, di nga. Oh, tingnan mo. So, he picked a piece of wood and throw on the water. Tapos, yung ginawa ng aso, hindi siya, yung ginawa ng aso, lumakad o nagano sa tubig, tumakbo sa tubig at kinuha sa taas ng tubig, tumakbo siya sa taas ng tubig and bite the piece of wood and bring back to the master. Tapos sabi niya, oh, di ba? Ang galing ng aso ko. Sabi ng kaibigan niya, your dog doesn't know how to swim. Ang aso mo hindi marunong lumangoy. Yung instead na makita niya na yung kakayahan ng aso niya na lumakad o tumakbo doon sa taas ng tubig, ang nakita pa rin niya ay ang kahinaan ng aso na hindi doon marunong lumangoy. Kasi ungrateful heart siya. Hindi siya marunong magpasalamat, hindi siya marunong mag-appreciate. Hindi siya marunong mag-appreciate. No? Kahit na sa tahanan natin, mga ma'am, mga sir, asawa mo, sexy naman yung asawa mo, or masipag naman yung asawa mo. Pero sasabihin mo, hindi naman marunong magluto yan. Pero ang alat naman magluto niyan. Or masarap naman siya magluto, pero sabihin mo, she's not sexy. So, hindi ka kasi may ungrateful heart ka kasi. Kaya dapat maging grateful tayo, ma'am, sir. Kasi dapat as a compassionate teacher, you should be tender-hearted. Dapat may puso ka doon sa ginagawa mo. May malambot yung puso mo doon sa mga bata. Nakahanda kang makinig sa kanila, nakahanda kang magturo sa kanila. No? Kaya, but before you do that, ma'am, sir, dapat ang pinanghuhugutan natin ay ang salita ng Diyos. No? Sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up the child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya turuan natin, kahit ng mga kabataan natin, sa mga sarili nating anak, mga sarili nyong anak, sa bahay, sa tahanan. Kasi dapat, mga ma'am, hindi kayo makakapag-share ng Word of God or experience ninyo dito sa mga kabataan na ito heartily, with compassionate, pagka hindi nyo ito ginagawa sa sarili nyong buhay, pagka hindi nyo ito ginagawa sa sarili nyong bahay. Okay? Kaya it should be start in yourself. Okay? Kaya ma'am, hindi kahit na ano pa yung mga stress reliever, kahit ilang outing, kahit na ilang team building pa yung gagawin natin, pagka yung problema, sabi ko nga kanina, ang totoong digmaan ay ng digmaan sa puso mo. Totoong digmaan sa isip mo. At walang makaka-solve ng, walang makakapagbigay ng peace of mind, peace of heart sa puso mo kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Kaya, you can only find peace through Jesus Christ. May isang yung king or yung king ng Brunei o hari ba nila doon, basta yung pinaka-leader nila doon, in-interview ng isang journalist. Sabi niya, sir, kung may gusto ka pang, kasi mayaman na siya, tanyag na siya, at talagang yung kapangyarihan niya ay talagang sabi niya, sir, kung meron ka pang gustong gawin or makuha sa buhay mo, ano yun? Sabi niya, I want peace. So, ibig sabihin, kahit gaano natin kayaman, kahit gaano natin talino or whatever na kung ano yung meron tayo dito sa mundo, wala pa rin tayong peace of mind, peace of heart, kasi you can only find peace
through Jesus Christ, our Lord. Okay? Kaya, you should have, a compassionate teacher should have a tender heart, a grateful heart. Nung namatay yung tatay ko, yung pastor namin doon, huli kami kumain. Tapos yung naabutan namin kanin, hilaw na, basa pa, at nanganta pa. Tapos yung ulam, mga buto-buto na lang. Pagkain namin ng pastor, sabi ko sa kanya, Pastor, yung kanin natin, grabe, hilaw. Parang tuwang-tuwa pa ako. Sabi niya, grabe, hilaw. So parang in-appreciate ko pa rin siya. Instead na magalit ka, magkaroon ka lang ng gratefulness sa puso mo para hindi mag-turn yung puso mo, ay yung mood mo sa araw na yan ay hindi masira. Kasi inumpisahan mo yung araw mo na grateful ka. Grateful. Dapat kahit na sa maliit na bagay, ma'am, sir, maging grateful tayo. Huh? Maging grateful tayo. Pag masalubong mo yung makikita na, ngumiti tayo kanina sa isa't isa. So, dapat ganyan yung spirit na ipinapakita natin sa ating mga kapwa guro at mga estudyante mo dito. So, a compassionate teacher should have a tender and grateful heart. Okay? And number 3 ay ito pong forgiving. Forgive one another. Ma'am, sir, ako, you should ma'am, sir, you should have you should try to forget and forgive. Forgive and forget. No? Dapat matutunan natin yan. Ako, ma'am, sir, I forget. Kasi sabi ko na you cannot go well in life until you let go your past failures, heartaches, and defeats. Okay? Ulitin ko po. You cannot go well in life until you let go your failures, your past failures, heartaches, and defeats. Ako, kinalimutan ko na ang pagiging isang sundalo na nakakakita. Kinalimutan ko na ang isang tatay na nakakakita, ang asawa na nakakakita, and accept the fact na ako'y isang bulag. Na ako'y isang bulag na sundalo, ako'y isang bulag na tatay, asawa, at mamamayang Pilipino. Kasi kung maglilin ka doon sa past mo, hindi ka makaka-move forward. Hindi ka maka-move on. Kaya, it's a matter of acceptance. It's a matter of acceptance. No? Kaya, kung ikaw ay mananahan ka pa rin, you are still dwelling on your past failures, nakaraan na yun. Nakaraan na yun. Gamitin mo na lang yung lessons learned mo para sa susunod ay hindi mo na gagawin. Sa susunod, gagawin mo na lang, learn from the mistake of others and not from your mistake. Okay? Kaya, at saka, magkaroon ka ng vision. Sabi ko nga, sabi ni Helen Keller, the only thing worse than being a blind is having a sight but have no vision. Okay? Because we do not need our eyes to have a vision. Our eyes is just proactive part of our imagination to help us to think, to help us to solve that particular problem. But the vision is coming from our heart, coming from our mind. Okay? Kaya, just be positive. Just be positive. Dapat, ikaw na teacher, being a compassionate teacher, dapat you have a forgiving spirit. Patawarin mo na yung teacher na katunggali mo. Patawarin mo na yung kapwa mo guro, yung ano tawag niyan, yung head teacher mo. Kung may nasaktan ka man niya, hindi mo alam kung anong wisdom niya. Hindi mo alam yung wisdom natin ng mga higher up natin, mga direct teacher natin dito or yung mga nakakataas sa atin. Hindi natin alam yung wisdom nila. Malay natin meron silang inutusan kanya na dapat ma-comply natin yan ganitong araw, ganitong oras. Dapat gawin mo na kaagad yun kasi yung may tina-target yung head teacher mo or yung principal mo, may tina-target siya na submission. Kaya dapat ganito mga sir ha. Dapat
being a compassionate teacher, no? Additional po ito, no? Additional po ito, bonus, may bonus ito. Na being a compassionate teacher, dapat ikaw ay hindi ka dapat pinapalo up lagi, no? Because kung ikaw ay lagi ka na lang pinapalo up, ay ibig sabihin yan, you are inefficient dyan sa trabaho mo. Hindi ka karapat-dapat dyan sa trabaho mo. No? Kaya kung ikaw ay pinapollow up na lang, okay lang isang follow up, pero pagka dalawa, tatlo o more than, ay hindi na maganda yon. Parang habitual na yan. Kaya dapat magkaroon ka ng compassion. Kasi pag may puso ka doon sa ginagawa mo, madali na lang i-solve or i-comply yung kasi masaya ka doon sa ginagawa mo eh. Kaya sabi ko po kanina na naging Best Military Officer of the Year ako noon. Kasi ginagawa ko lang yung trabaho ko ng buong puso. Ng buong puso. May tinitingnan ko yung mga kalagayan ng kapwa ko sundalong may kapansanan. Kasi yung project ng DND na yon ay para sa mga soldiers with disability. So ako yung po yung naging program officer doon. So pumunta ako sa Viluna, sa AGH, sa Army General Hospital, at sa lahat ng mga military camps na malapit dito. Inalam ko kung ano yung kailangan nila, inalam ko kung ano yung problema nila, no? So compassion, aalamin mo kung ano yung problema ng estudyante mo, aalamin mo kung ano yung problema ng co-teacher mo. Dapat maging blessing ka sa paligid mo, no? Kaya dapat kasi pagka ginagawa mo yung trabaho mo heartily, reward will follow, no? Ako, ginawa ko na yung trabaho ko na doon sa DND. So, naging Best Military Officer of the Year ako noong 2020. Kasi, sabi ko nga, if you do your job heartily, reward will follow. Hindi ka mapapagod pagka masaya ka sa ginagawa mo. No? Hindi ka reklamo ng reklamo kapag masaya ka sa ginagawa, pag may compassion ka doon sa ginagawa mo. Hindi ka magreklamo, utusan ka ng head teacher mo, i-print mo ito, ma'am, wala tayong bond paper, wala tayong printer, wala tayong sira yung printer. Gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan. Being a compassionate teacher, dapat maging resourceful ka. Kahit na mag-abono ka ng sarili mo, which is na nangyayari naman doon sa sariling sa totoong buhay natin dito, kahit na mag-abono ka, kasi may compassion ka doon sa trabaho mo, kaya magsasacrifice ka. Okay? Kasi the comes comes from the Latin root, meaning to sacrifice with. Magsasakripisyo ka kasama doon sa tao na gusto mong tulungan. Kasi aalamin mo kung anong problema niya. Okay? Kaya katulad ng ating Panginoon, no? Panginoon na ang compassion ng Panginoon sa atin ay sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Yung love dito ay yung compassion ng Panginoon sa atin. Na kung saan ay dahil mahal tayo ng Panginoon, alam ng Panginoon na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili pagdating ng kamatayan sa atin. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak dito sa mundo upang siya na ang magbayad ng ating kasalanan. Kaya mga sir, ang ating pinag-uusapan dito is compassion, but being a compassionate teacher, a compassionate individual, hindi mo magagawa yon pagka wala kang Panginoon sa buhay mo, pagka wala kang Holy Spirit na nagdidwell sa iyo. Kaya paano mo magagawa yan? Dapat alamin muna natin, dapat yung three character ng Panginoon na binanggit sa text natin, no? Na kind, tender, heart tender, and forgiving spirit. Kasi sabi doon sa text na and be ye kind one another, tender-hearted, and forgiving one another, as even as God for Christ's sake forgiven you. No? Kaya pinatawad na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya
Ang Panginoong Jesucristo ang nagbayad na ng kasalanan natin, kaya ganun lamang ang compassion ng Panginoon sa atin. Kasi hindi alam ng Panginoon na na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak dito sa atin sa mundo para instead na tayo ang mapunta ng impyerno, ay ang Panginoon na ang yes. At kaya ang Panginoong Jesucristo na ang nagbayad noon lahat. Kaya ang ating gagawin na lang ay ang tagapin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Mga ma'am, mga sir, sana po may nakuha po kayo ngayong hapon sa akin dito. Be positive, ma'am, sir. Maging blessing ka. Simula pa lang sa tahanan mo, maging blessing ka. Huwag mong i-provoke yung mga, sabi sa Ephesians 6:4, sabi doon, ye Father. Father itong ginamit dito, but Father meaning authority. So yung authority dito sa loob ng school ay kayo, mga teacher. So sabi doon, ye Father, provoke not your children to wrath, but bring them up to the nurture and admonition of the Lord. No? I-nurture natin ang ating mga estudyante na in a godly way. No? So kung paano natin gagawin yan? Learn the Word of God. Isang tip, ma'am, sir, pagka meron kayong stress kayo o meron kayong mga problema or whatever, ugaliin yung makinig ng mga Christian music. Christian music, huwag kayong mga ng mga worldly song, mga talagang kung ano yung mga worldly song. Try to listen Christian music. Makaka-refresh yun ng ng spirit mo at makakapag-boost. Kasi kahit gaano mo katibay physically, kahit gaano mo katibay mentally, pagka ang spiritual na buhay mo ay bagsak, ma'am, sir, hindi ka magtatagumpay. Kasi with God, you can do nothing without Christ, sabi sa Biblia. Kaya ako, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Okay? Kaya sabi sa Romans 8:28, and all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Okay? Magtiwala lang tayo sa Panginoon, mga sir. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ma'am, iniiwan ko po ang kataga na ito sa inyo ngayon. Sabi ni Captain Blind, the only thing worse than being a blind is having a sight but cannot see the greatness of the Lord in his life. Kung nakikita ko nga po ang kanakilaan ng Panginoon sa buhay ko na wala akong nakikita, how much more kayo na meron pa? How much more kayo na kompleto pa? Kaya, just open your eyes. Open your eyes. Look around. Count your blessings. Name them one by one and see what God has done in your life. Ma'am, sir, this is your Captain Blind, ang nag-iiwan ng katagang, my ability is stronger than my disability. To God be the glory. Maraming salamat po.